Hello guys, Jubilator Work. So ngayon papakita ko kung paano gamitin yung jig na in-avail nyo dun sa Shopee namin. Ito rin yung jig guys na libre pagka bumili kayo sa amin ng machine. So yung size ng jig natin is 28 by 38. So ang importante ay meron kayong 60 by 60 na plywood kagaya niyang nasa video. Bali dyan kasi natin ipapatong yung machine natin sa plywood. Yan yung magsisilbing working bed natin. Tapos, meron tayong 4 na ring na kasama sa jig. Kailangan nyong ipasok yung paa doon and then i-glue nyo siya para nasa isang lugar na lang yung machine natin every time nagagawa kayo. So, given na may plywood na kayo at nalagay nyo na yung ring, punta na tayo dito sa Lightburn. So, import nyo lang itong file natin. And then, possible na nakalaki ang jig natin kapag dumating sa inyo. Kaya ang gagawin natin is i-unlock natin siya by selecting all objects sa loob ng jig, and then pindutin natin yung right click and then unlock selected shapes. So ngayon naka-unlock na po yung mga shapes na yan. Pwede na natin siyang magalaw. So ang next na gagawin natin guys ay ilalagay natin yung jig sa gitna ng working area natin. So pipindutin nyo lang yon and then select nyo yung move object to center. Ayan guys, so nalagay na natin yung ating jig sa gitna. Next na gagawin natin is i-click uli natin yung jig and then right click tayo and then ungroup tayo, ungroup po. Yan. And then i-select natin yung pinaka outer na rectangle ng ating jig. Select lang natin yan guys. Tapos kapag na-select nyo na ganyan, pupunta na kayo dito sa ating layer colors para gawin siyang ibang kulay. So ginawa ko siyang kulay pink kaso naka-fill yung kulay pink ko kaya kailangan ko siyang gawing line. Ang purpose kasi nun is para magkaroon ng rectangle dun sa ating plywood. Para dun na lang natin ipapatong yung physical na jig natin, yung kahoy na jig. Para pantay na yung jig sa plywood at yung jig sa working area mo sa Lightburn. So magsiset lang ako dito ng engraving speed ko tsaka power. So, sinet ko lang siya ng 50 para mabagal lang. Kasi hindi po pwedeng mabilis kapag nag-engrave tayo ng nakaline. And then, ayan. I-on ko lang siya pero dahil nakasusi, susian ko lang muna. And then, on natin. Yan, guys. And, syempre, alam naman natin na mag-home siya upon startup. So sabi ko nga kanina guys, ang goal natin ay maglagay ng rectangle dyan sa ating plywood. Kaya naman tayo ay magseset na ng focal height natin para sa laser natin. Kung meron na kayong sariling sistema at ayaw nyong gumamit ng plywood guys, pwede pa rin tong jig natin. Pero gagawa ako ng separate na video para doon kung paano nyo siya gagamitin na wala kayong ginagamit na plywood. Ayan. Pero kung ako naman sa inyo guys, mag-provide na rin kayo ng plywood kasi mas maganda talaga kung iisa na lang ang size ng inyong mga jig. Yung mga nag-avail po sa amin ng jig, tuturuan din po namin kayo kung paano gumawa ng sarili nyong jig na kasing laki po ng jig na naging free sa inyo para madali na lang po kayo makapagpalit. Pero anyway guys, ito home muna tayo. Home muna tayo para sigurado dahil kinamay po natin or ginalaw po natin yung ating laser head. And then ang goal po natin is engrave yung kulay pink na rectangle dyan sa plywood para again maging patungan ng ating physical na jig talaga. So let's start engraving po. Ayan na po yung ating rectangle na shape na gagawin nating patungan ng ating 28 by 38 na jig. Sa mga nagtatanong po bakit hindi ko pa sinagad ng 40 by 40 yung jig, ang reason ko dun guys is dahil gusto ko yung mga items ko tig to 20 lang talaga para madali siyang bilangin. Kasi ang kasya sa 40 by 40 parang kayang mag 30 pence, 28 pence eh. Para sa akin mas madaling bilangin yung 20. Kapag may umorder sa'yo ng 100, 5 salang ka, ganun. So, ayan guys, yung ating rectangle. And then, syempre, ipapatong na po natin yung ating jig dyan.
And then, lalagyan po natin nung mga letter L na lock na kasama rin nung jig na inavail nyo. So, make sure nyo lang na pantay po yung inyong jig dun sa linya na ginawa natin kanina. Dun po sa rectangle. Pag na-make sure nyo na gano'n, pwede na kayong kumuha ng letter L na lock na kasama dun sa package na inavail nyo. And then, igugulo nyo lang din po, i-wood glue nyo lang dyan sa plywood natin. So, every corner po ng jig, lalagyan nyo ng letter L na lock na yon. Ayan guys, para next time, lagay na lang kayo ng lagay ng jig dun sa mga locks na yon. Make sure nyo lang guys na kapag gagawa kayo ng sarili nyong jig, 28 by 38 din yung gagawin nyo. Ayan mga bossing. Yan. So this time, nag-tape na lang muna kami. Kasi itatry namin na i-testingin muna yung ating jig kung magiging accurate ba talaga siya sa positioning pag doon na sa ating physical na jig. After nyan, nilock na rin naman namin yung aming jig using yung mga L na kahoy. So next na gagawin nyo guys, yung rectangle kanina, gawin nyo siyang block ulit. Tapos ilock nyo na siya. Okay? So kaya nyo siya ilalock is para hindi na siya gumalaw while naglalagay kayo ng text or objects dun sa jig natin. Kasi once na gumalaw yan sa light burn, magkakaproblema na agad kayo sa positioning natin dun sa physical na wood natin. Ayan. So yun lang guys, and thank you for watching. Sana naintindihan nyo. Pag may tanong, chat lang.